Patuloy kaming lalapit sa iyo ngayong umagang ito dahil ikaw lamang ang aming sandigan at ang aming kanlungan, Panginoon. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo'y ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo,
kailan pa man. Kailanman, O Diyos, Ikaw ang aking kanlungan, Ikaw ang aking sandigan, ang palaging tulong sa oras ng pangangailangan, O Diyos. Maluwalhati ka po sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Hello mga ka-Radiance. Hello family of Radiance of Christ. Today will be another Saturday. This will be the third Saturday, and I do believe the Lord will continue to bless us through His Word, through His encouragement, and we are expecting something great to happen this morning. A blessed day to all, and hope all is well sa ating mga kapatiran, sa ating mga nanonood at naaabot ng online streaming na ito. May the Lord continue to bless your life abundantly. Today, we will be discussing again about the theme for our November series, which is the path of the righteous. And indeed, for the past 3 weeks, we've learned a lot of teachings and learnings, even lessons, life lessons, from the life of Joseph. We are blessed because marami po tayong natutunan at marami pa po tayong matututunan as we go along, as we study and complete this November series. And just to review po, on the past 2 Saturdays, last November 7, we were taught about the right side up from Dr. Ange. And indeed, we are being reminded to always be in a right relationship with the Lord, believing and creating a colorful life and our Christian journey through our Lord Jesus Christ. And last November 14, last Saturday, we were taught by Sister Jen on Psalms 1, 1-6, that we have to desire the path of the righteous. We were given 4 points, and that is to refuse the path of the wicked and to ruminate on the word of the Lord, or continue to meditate on the word of God, and to reproduce for the glory of God, and to recognize the plight of the wicked. So today, we will be able to discuss again the life and victorious life of Joseph, his journey into the path of the righteous. And now, our title for today will be The Path of the Righteous Leads to a Blessed Life. When we say a blessed life, it is a favor or gift given by the Lord, thereby bringing happiness sa mga anak niya na patuloy na lalakad sa buhay or sa landas ng katwiran. In Tagalog, ang landas ng matuwid ay patungo sa buhay na pinagpala. Now, our text will be in Acts 7, 9-10. Let's all open our Bibles sa Gawa 7, 9-10. In English po, ang sabi po doon, because the patriarchs were jealous of Joseph, they sold him as a slave into Egypt. But God was with him. Ulitin ko po. But God was with him and rescued him from all his troubles. He gave Joseph wisdom and enabled him to gain the goodwill of Pharaoh, the king of Egypt. So Pharaoh made him ruler over Egypt and all his palace. In Tagalog po, sa Gawa 7, 9-10, si Jose, na isa sa 12 anak ni Jacob, ay kinaiingitan ng mga kapatid niya, kaya ipinagbili nila siya. Dinala siya sa Ehipto at naging alipin doon. Pero dahil ang Diyos ang kasama ni Jose, tinulungan siya sa lahat ng paghihirap.
na kanyang dinanas. Binigyan din siya ng Diyos ng karunungan, kaya nagustuhan siya ng Pharaoh, ang hari ng Ehipto. Ginawa siya ng hari na tagapamahala ng buong Ehipto at ng lahat ng kanyang ari-arian. Pagpalain po ang salita ng Diyos sa ating pagbasa. Manalangin po muna tayo sandali. Panginoong Jesucristo, naririto pong muli kami, dumudulog sa iyong banal na harapan, patuloy na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa kapangyarihan mo at sa banal mong Espiritu Santo. Turuan mo po kami muli na tanggapin ang lahat ng mga salita mo upang patuloy kaming lumago ng may katagumpayan sa anumang pinagdaraanan namin sa mga oras na ito. Even, O Lord, we invite your Holy Spirit to continually guide us and give us wisdom as we tackle and as we discuss, continue the life of Joseph. We ask these things in Jesus' name we pray. Amen. Alright mga kapatid, umpisahan po natin ang ating pag-aaral. Alamin natin, we've learned a lot kung sino si Joseph. But for the sake of others na talaga namang maaaring bago sa ating live streaming, I would like to introduce more of Joseph once again. Sino po ba si Joseph sa ating Biblia? Joseph is the best example of the Bible character who demonstrated walking in the path of righteousness. Wala pong talagang magandang masasabi kung ang Biblia, kung sino ba yung dapat na maging buhay na patotoo sa paglakad sa kabanalan at sa katwiran, kundi ito si anak ni Jacob. Joseph was one of Jacob's 12 sons. Siya po ay anak ni Jacob kay Rachel, firstborn, and Jacob's 11th son. So among the 12 sons, pang-11 po si Joseph. Kumbaga, his favor from his father was given to him by giving him a colored cloth. Meaning, yung coat na binigay sa kanya ay nagpapatunay lamang na ito ay dinisign na kung saan ay pinapaboran yung birthright ni Joseph. And there's, along the way, sa buhay ni Joseph, bilang isang 17 years old during that time, marami pong nangyari. And one of those, nagkaroon siya ng pagbabanta, plot against Joseph by his brothers who were jealous of him and sold him to Potiphar and became his personal slave and his household superintendent, tagapangasiwa ng tahanan ni Potiphar. Meaning, maaring at the beginning, naging hindi maganda ang takbo ng buhay ni Joseph dahil instead na patayin ang kanyang mga kapatid na talagang super jealous sa kanya, ay ibinenta lang po siya. And good to hear and good to know na napunta siya sa isa sa pinaka makapangyarihan sa Ehipto during that time, which is si Potiphar. Pero hindi po natatapos doon ang mga pagsubok ni Joseph. Along his stay doon sa bahay ni Potiphar, a lot of temptations, a lot of challenges ay hinarap niya. But then again, dahil siya ay matuwid, dahil siya ay sumusunod sa kalooban ni Lord, at dahil alam niya ang salita ng Diyos, he was put into jail without sin due to Potiphar's wife false accusation of rape. Meaning, hindi naman niya kasalanan dahil tinakbuhan niya ang temptation na dulot ng asawa ni Potiphar, but still nakulong po siya for 2 years. At makikita natin na kahit na nadala siya doon sa prison cell, still kasama siya ng Panginoon doon. Kasama niya ang Diyos. At patuloy siyang namayagpag, patuloy niyang naranasan at naipakita na in all his struggles at lahat ng mga sitwasyon sa kanya ay napagtatagumpayan niya dahil kasama niya si Lord. Even in the prison cell, he became the trusted person and officer in charge
doon sa warden sa prison na yon. And later on, along the word of the Lord, sa pagbasa natin ng text about Joseph, makikita natin that Pharaoh had such a high regard for Joseph and practically making him his equal. Nandun po yung karangalan at katagumpayan niya to the point na level up na lang sila ng Pharaoh na dati ay kanyang amo. See, mga kapatid, in those bad situations, in those challenging situations sa buhay natin, kahit na umpisa yan hindi maganda, pero pag dinadaanan natin ang path of the righteous or pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, it will end up and it will always lead us into a victorious and a blessed life. Amen? Alright. Now, we've been learning about righteousness. Pero ano nga po ba? Ipapaalala po muli sa atin at ipapaalam, ituturo ng Diyos, ano po ba yung righteousness na lagi nating sinasabi? Ang righteousness po is the quality or state of being morally correct and justifiable. It can be considered synonymous with rightness or being upward, meaning we are following and considering right against strong as per code of behavior. So, nadidistinguish natin at nalalaman natin kung ano yung tama o mali based on the principles of behavior. And sometimes, sabi nga natin, patuloy na itinutuwid o itinatama yung buhay natin for us to be in the right position, in the right path, ayon sa kalooban ng Diyos. And sa Tagalog po, ito po yung kabanalan, makatwiran, makatarungan, pagiging tapat, at matuwid. Yan po yung righteousness. Now, righteousness is not being or is not right doing, but righteousness produce right doing. Ano po bang ibig sabihin nito? Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, ikaw ay righteous. Dapat on the other way around. Dapat meron kang righteousness na nagmumula sa Panginoon that will produce the right doing. Right doing is just a result of God's righteousness within us. And later on, we will know ano ba talaga yung righteousness within us. Righteousness is right believing. Ito po yung tamang paniniwala at pananampalataya. Only in believing and having faith in Christ Jesus makes us righteous before God. Wala pong iba. Hindi ang paggawa mo ng mabuti, hindi ang pagdodonate, hindi mo pagsalita ng masama o mga bagay na hindi ayon sa kalooban, kundi right or tamang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus lamang. Alright? Righteousness is the perfect holiness of Christ. It is an essential attribute to the character of God, one who is right. Ito po ay walang kapintasan dahil kabanalan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay lubhang kailangan natin na isa sa pinakamagandang katangian ng ating Panginoon that we should always follow. Sabi nga po dito, our righteousness is imputed from Jesus through the atoning work that He accomplished on the cross. We couldn't produce it. Hindi po natin pwedeng i-produce or gawin ito without Christ. Christ produced it for us. Alright? Christ produced it for us. Not our own selves. At sabi po dun sa Pilipos 1:11, mapuspos nawa tayo ng mga katangian na ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan ng Diyos.
Kailanman ay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin na itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Ito po yung ayon doon sa 2 Corinthians 5:21. Kailanman ay hindi nagkasala ang ating Panginoong Hesukristo. Pero alang-alang sa ating kasalanan ay itinuring niya ang sarili niyang makasalanan. Bakit? Para kahit sa pamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Therefore, righteousness is the only living standard that is acceptable for us to stand before the Father. Ang sabi po sa Kawikaan 12:28, ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay at ililigtas ka nito sa kamatayan. At sabi po dun sa Romans 3:10, At it is written, there is none righteous. No, not one. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Amen and amen po doon. That is the meaning of righteousness. Our righteousness is believing and having our faith anchored to our Lord Jesus Christ alone. So, baliwala po yung ating righteousness pag hindi po nagmula ito at hindi po ito galing sa ating pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan and acknowledging that Jesus Christ is our Lord and our Savior. Muli mga kapatid, patuloy po tayong tinuturuan ng Panginoon kung paano tayo maging righteous at kung ano ba talaga yung righteousness na dapat nasa sa atin bilang mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po dito, we are completely incapable of changing our own heart. Tulad ng mga naunang pag-aaral natin, hindi sa sarili natin kakayanan mababago ang ating mga puso. Only God can do that. Si Lord lang po ang may kakayanan. And when we stop trying to produce righteousness and begin to simply trust in the Holy Spirit to change our hearts, He will make us righteous. Meaning, ibinabalik tayo ng Panginoon para hindi sa self-righteousness natin maging base ang ating pagiging matuwid, kundi sa nag-iisang Panginoon at tagapagligtas natin. Okay? And we were given a provision in 1 John 1:9 that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So that's the provision and the promise of God. Kasi hindi naman po talaga madali na maging matuwid, lumakad sa katuwiran, na hindi tayo magkakasala. But then, this is a warning for all of us, na hindi dapat nating maging lifestyle o sistema that we will always go back to 1 John 1:9 para magkasala ng magkasala at i-confess yung ating mga kasalanan. This is just privilege na ibinibigay ng salita ng Panginoon sa atin. Now, ang tanong naman natin ngayon ay, how to pursue righteousness? Paano natin maipagpapatuloy or hahangarin na mamuhay ng nasa kabanalan or nasa katwiran? To pursue righteousness means to turn away from our natural, sinful desires and to turn to Christ and His perfect and righteous ways. Sa pamamagitan na, through obedience to His command, God is preparing us for eternal life with Him, aligning us with our righteousness through Christ. Yun po yung sinasabi, na we can pursue righteousness by turning away from our natural and sinful desires and turning ourselves to Christ
and to His perfect and righteous ways through our obedience to God's command. We can rest in the fact that God sovereignly works everything for the good of His people, including restoring us through the righteousness of His Son. Our righteousness began in Christ and is completed in Christ. Ulitin ko po yun. Our righteousness began in Christ and completed in Christ. Ang ating kabanalan, katuwiran, ay nag-uumpisa at nagtatapos sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba doon? Okay. Now, another thing is to follow Him and pursue it daily. We really have to choose every day, every minute, every second of our life kung sino ba ang susundin natin. And that is part of pursuing righteousness with the Lord. Sundin natin ang Diyos at hangarin natin siya sa araw-araw ng buhay natin. Ang sabi po dun sa awit 23 or 3, panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya ay aking maparangalan. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. So, only God can restore our soul and lead us in the path of righteousness for His name's sake. Alright? So, just a review once again. What is righteousness? How to pursue righteousness? And we will be back now doon sa ating pong text na nasa gawa na pinag-usapan natin or binasa kanina po sa Gawa 7 verses 9 to 10. Okay. Now, sabi nga po natin, hindi po madali na lumakad sa kabanalan, sa katuwiran. Pero mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po nating kasama ang Panginoon. Tulad ng ipinadama at tulad ng ipinakita at pinaranas niya kay Joseph. So, tayo bilang Joseph, meron din tayo na karapatan or privileges na mangyari sa atin tulad ng kay Joseph kapag susundin natin ang landas ng isang matuwid. We only have 3 encouraging points for us Christians, for us mga kapatid, para patuloy natin lakadan, para we are gearing and focusing ourselves kung ano ba yung destiny, kung ano ba yung biyaya o pagpapala or favor ng Lord kapag lumakad tayo sa matuwid. Yes, maaaring paliko-liko, medyo sumisemplang, medyo talagang tinitest yung pananampalataya natin. Pero mga kapatid, hold on, hold on. God is always with us. Living or walking in the path of righteousness will give us the assurance that, number 1 point, God will always be with us. Ang Diyos ay laging sumasa atin. Sabi doon po sa ating verse kanina, in the latter part ng verse 9, but God was with Joseph. But God was with him. Likewise, kung dumaraan tayo sa mga pagsubok, God will be with us. At meron po akong natutunan na maganda na men rule, but God overrules. Ibig lang po sabihin, maaaring dito sa mundo, ang mga kautusan o naghahari ay ang mga tao o ang mga patakaran ng mundo, pero God overrules. Binabali, wala o binabali, wala ang bisa ng katuruan o kautusan ng mundo at ng tao pagka ang kapangyarihan na ng Diyos ang kumilos. Diba? Napakasarap nun mga kapatid. Imaginin mo, if God is for us, who can ever be against us? Yun po yung sinasabi sa Romans 8:31. Nararanasan mo ba sa buhay mo ngayon
na kahit nga sa pandemyang ito, simula Mayo or simula March hanggang ngayon, marami tayong pangyayari na hindi natin pinaplano. Pero all throughout our journey during these times, those times, or even now, we are experiencing God's presence. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Hindi tayo ninineglect ng Panginoon. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Yan po yung sabi sa awit 34:15. Minamasdan ng Diyos ang mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang karaingan. Maraming mga pagsubok tayong naranasan. Later on, I will share how good God is in my life. Pero doon sa Proverbs 19:21 po, sabi po doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Maraming iniisip tayo, o maraming iniisip against us ang mga taong nakapaligid sa atin, even yung ating mga mahal sa buhay, even yung mga kaopisina natin, sa komunidad natin, pero it is the Lord's purpose that will always prevail. Makikita natin ang presensya at ang pagsama sa atin ng Diyos kapag ka nananatili tayo matuwid. At ayon po doon sa Deuteronomy 31:6, on the latter part, the Lord your God goes with you. Di po ba napakagandang pakinggan? The Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. I believe and I pray na nararanasan natin ito, mga kapatid. Sa mga taong talagang nagpupursige na lumakad sa landas ng matuwid, you will experience the presence of the Lord will always go with us. Amen po ba doon? Okay, that's a very good point number 1. God will always be with us. Okay, going to point number 2. Ang sabi po doon, balikan po muli natin sa ating text. Ang verse 10, and rescued him from all his troubles. And rescued him from all his troubles. Sa Tagalog po, tinulungan siya sa lahat ng mga paghihirap na kanyang dinanas. Sino po ang nakakaranas ngayon ng paghihirap? Wala pong exempted. Bakit? Testing po ng ating pananampalataya ang lahat ng mga pinagdaraanan natin sa buhay. That will only show the glory, the manifestation of the miraculous power of God sa ating mga pinagdaraanan. Kaya wag mong i-resist yan. Just flow, and let God move upon your midst. Diyan lang po natin makikita kung sino ang Diyos na ating sinasamba at ang Diyos na ating pinupuri at pinagsisilbihan. During those times na may mga struggles tayo, paghihirap tayo, at mga sitwasyon na masasabi nating, Lord, ikaw pa ba ito? Yes. Siya pa rin yan. Hinihintay lang tayo ng Panginoon na patuloy na lumapit, patuloy na manampalataya, patuloy magtiwala, patuloy sumunod, kahit mahirap ang sitwasyong pinagdaraanan natin. And point number 2 will give us, God will be our deliverer and refuge. Tagapagligtas, taguan, kanlungan, kublihan, ano pa po ba? Yun yung pinaranas niya kay Joseph. Na kahit na nga napakadaming hindi maganda nangyari sa buhay niya, still, God is his deliverer. And He, ano sabi po doon? He rescued him. Meaning, pinagtanggol at niligtas po siya laban sa anumang mga plot ng kanyang mga kapatid. Yung bad situation, napunta into a good situation. Turning around.
Ganun po kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi po sa awit 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. At susundan po yun ng Psalms 34:19-20. Sabi po doon, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. The righteous persons may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Hindi lang sinabing from some, from one, from two, but sinabi dito from them all. Regardless kung tao man yan, sitwasyon man yan, o kung ano man ang nakapaligid, environment yan, God will deliver us in times of our trouble. And dun po sa 2 Samuel 2:22, sabi po doon, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. And Psalms 18:2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, and stronghold, and my stronghold. And isa pa po na magandang pangako ng Panginoon sa Isaiah 54:17, ang mga lingkod ko ay aking ipagtatanggol at bibigyan ng tagumpay. How was that? Di po ba? Napakalaking encouragement. Kaya, kapatid, yung paghihirap natin, hayaan lang natin, mga dinaranas natin, nandyan ang Panginoon para tayo ay iligtas. It's part of training us para makamta natin at lakaran natin kung ano yung landas na nais ng Panginoon natin tahakin at para doon sa destiny o yung magandang plano, destinasyon ng Diyos para sa buhay natin. And tulad nga ng sinabi ko sa point number 1, God will always be with us. Ang Diyos ay laging sumasa atin. Pangalawa po, God will be our deliverer and refuge, tagapagligtas, ating kanlungan, ating kublihan. And the last point will be, God will give us wisdom, favor, and honor. Karunungan, kabutihan, kagandahang loob, tulong, karangalan, ano pa ba ang mahihiling natin? Lahat yan ipagkakaloob sa atin ng Panginoon pag napagtagumpayan natin ang paglakad natin sa landas ng katwiran, sa landas ng matuwid. Merong pangako ang Diyos that God will give us wisdom, favor, and honor. Hindi nga lang yun, even riches in the world, mapapasa atin yan. And doon po, sabi po doon sa binasa natin, He gave Joseph wisdom and enabled him to gain the goodwill of Pharaoh, king of Egypt. And so Pharaoh made him ruler over Egypt and all his palace. So, di po ba, after all those years ng paghihirap, maaring, yes, physically, naranasan ni Joseph, pero spiritually, talagang napakalakas para ma-overcome niya yung mga pagsubok na yon. So, dito, anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Ganun din ang gawin natin. Labanan mo ng pananampalataya. Labanan mo ng salita ng Diyos ang lahat ng mga pagsubok na hinaharap natin. And surely, God will give us victory. God will lead us into the path of a blessed life. Kapag nilakaran natin yung path of the righteous. That will always lead us into a blessed life. In Matthew 6:33, ito po yung famoso o talagang familiar ang lahat ng mga Kristiyano. But seek ye first the kingdom of God. May kasunod po yun. And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Sometimes kasi napuputol na doon sa
seek ye first the kingdom of God. At dinudugtong na lang and all these things. Pero ang pinaka-importante po doon, yung seeking the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. And according to Proverbs 21:21, he who follows righteousness and mercy finds life, righteousness, and honor. And in Psalms 112:6, for the righteous will never be moved. He will be remembered forever. Doon sa tatlo pong puntos, importanteng punto na binigay sa atin ng Panginoon, ito po ay isang patotoo na talagang dapat nararanasan natin kung talagang pinupursu natin at nilalakada natin yung landas ng matuwid. Pero ang question, bakit hindi mo nararanasan ito? May question po sa atin. We really have to evaluate, assess our spiritual life, assess our connection with the Lord, assess our relationship with the Lord, and then, pag nakita natin na, ay Lord, meron pala akong ganito, meron pala akong ganyan, hindi pala ako nakasunod, o ganito, then, repent. At wag na tayong bumalik doon sa mga nakasalanan natin, naging kasalanan natin, and move on. Tumayo ka. Tayuan mo na naman yung pananampalataya mo. Tayuan at lakaran mo na naman yung kalooban ng Panginoon. And really, God's promises will be with us. We will experience. Just for the knowledge of mga kapatiran natin na na-miss ko na, and I thank God for this privilege na makaharap kayo even dito sa live stream video na to. This is one way na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon upang makapagpasalamat sa kabutihan at magbigay ng patotoo. Last, if you can see, ito pong aking mata on the right eye. Ito po ay resulta ng pagkaka-hospital ko in the middle of the pandemic, which is May 4. I was confined in the hospital May 4 to 17, which is 2 weeks exactly. And during these challenging times in my life, kung hindi po ako nandoon sa position ko bilang isang mananampalataya, baka bumigay po ako. But praise the Lord, mga hospital na pinuntahan namin, hindi po ina-admit because of this pandemic. May mga protocol sila at minsan sarado po sila. But of course, hindi po COVID ang aking naging sakit. I never ever been hospitalized, only during my maternity or giving birth to my only child. That was 25 years ago. Only this time that God tested my faith and my family's faith sa Kanya. Ito pong mata ko, itong bibig, na-infect po ito because of that, sabi nila, is pigsang dapa. To the point na nag-create na po siya ng maraming abscess or infection na I really have to be admitted emergency sa isang hospital. And praise God, God provided a hospital na wala pong COVID-19 patients. Praise the Lord. And during those critical moments that I was in the hospital, only me and the Lord ang aking kausap. Siya po nagbibigay sa akin ng assurance na may tatawid ko personally itong aking sitwasyon. Ito po yung umpisa na nawala na po kami ng trabaho. Starting May, nag-close na po temporary yung aming kumpanya because kami po ay sobrang na-hit ng pandemya na ito because we are into a mass gathering and concerts. Meaning, May, started na nawalan kami ng trabaho, tapos May, na na-hospital ako,
parang kung iisipin saan ako kukuha ng probisyon, ng pera para sa pantustos sa aking hospital. At sa panahon ng pandemya na ito, talagang grabe po ang mga fees ng hospital. But again, anuman ang pinagdaraanan natin, if we know our stand, if we know that we have really God, that we can trust, nandun ang victory sa atin. Sasamahan Kanya mula sa pag-provide ng hospital, sa doctor, sa procedure. Hindi po naging madali para sa akin. 3 beses po ako isinalang sa operating room dahil sa sobrang dami ng infection or bacteria sa aking right cheek. Ang lalim po nito at minsan hindi ko matingnan. But you know what? Pagka dinidry nito at talagang sakit ang nararamdaman ko, lagi ko pong iniisip yung sakit na naranasan ng ating Panginoon. At dahil doon, pinapaalala niya, anak, walang katulad yan doon sa sakit na dinanas ko. And true enough po, napagtatagumpayan ko yun. Prayer and prayer and prayer. At yung nag-iisa ko po na tagabantay on and off dahil isa po siya sa mga high-risk individual, my husband. Praise God for his life, na talagang kahit bawal lumabas ang mga senior at merong mga health risk, but still God's covering is with him all throughout that 2 weeks. And you know, eto na yung bill na dumating. It's really a big amount of money. In 2 weeks, we were charged 350,000. Imagine niyo, itong pisngi na ito, 350,000. Sabi ko, Lord, hindi ako mag-aalala, hindi ako mamumroblema. Alam ko, I've done my part, and I'm trying to be right before you because you are my Lord, you are my Savior. Alam niyo, God moves in a very special way. Sabi nga po, ililigtas tayo, sasamahan tayo ng Diyos, at patuloy tayong magiging matagumpay. God touches the heart of the people. And I want to thank my RCMI family, my relatives sa Batangas, even my relatives sa bawat parte ng mundo, who talagang touched by the Lord na magbigay at mag-dole out. And you know what? God is able to provide the 350,000 more than enough to cover my hospital bills. And because also I have an HMO, praise the Lord, hindi pa naputol po yung aming HMO during that time. And you know, during that very challenging situation, napatunayan ko, if we will only submit to His will, walk in the path of the righteous, susunod at uubay natin yung kanyang kalooban, wala pong imposible sa Diyos. Marami pa po akong patotoo na imagine niyo from May, wala na po kaming trabaho until now, hindi pa po talaga 100% o maliwanag kung makababalik kami sa aming negosyo, ang aming kumpanya. But God provided His bountiful provisions araw-araw. Hindi pa naman po kami nagkukulang or 3 beses pa rin naman po kami kumakain. And even nakakatulong pa po kami sa mga ibang nangangailangan. Now, kung ikaw, maaaring hindi ka naman nagkasakit, hindi ka na-ospital, pero may kakaiba kang pinagdaraanan, tulad ko, tulad ni Joseph, tulad ng mga iba pa natin na na-infect ng COVID-19, baliwala yan kung alam mo at kilala mo na si Lord ang kasama mo. Alam mo, kilala mo, at talagang masasabi mo na close kayo ni Lord, wala kang dapat ipag-alala.
He will always make a way when there seems to be no way. That is, the path of the righteous leads to a blessed life. At bilang conclusion po, ayon po sa Proverbs 4:18, the path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining ever brighter till the full light of day. Ang ganda po nito sa Tagalog. Ang buhay ng matuwid ay parang sikat ng araw na lalong lumiliwanag habang tumatagal. Paano po yun? Sabi natin, righteousness in the Bible is a path. At pag sinabi ng path, ito po ay landas or daan na dapat nating lakaran. Something that we have to move along. And even kailangan natin ng magkaroon ng motion, change, at saka development. We really have to decide on how we will walk and how we will move along that path of the righteous. At pagka nandun na po tayo, if we enter into that path through the encounter with the Son of Righteousness, which is the Lord Jesus Christ, dito na po mag-uumpisa that our lives will be shining. Alright? When He shines into our lives, it's like the first gleam of dawn. It's the beginning of light. And then, as we move on in that path, the light shines ever brighter till the full light of day. Today's light is brighter than yesterday's, and tomorrow will be brighter than today's. Ulitin ko po yan. If we are walking in the path of righteousness, today's light is brighter than yesterday's, and tomorrow will be brighter than today's. So, merong pong development, merong growth, merong improvement. Hindi po mananatili lang yung ilaw natin noon hanggang ngayon. Dapat becoming brighter and brighter as we walk in the path of God's righteousness. The path of righteousness leads us always on until we come into the full light of the noonday sun and to the full and final revelation of God in eternity. Ito po yung napakaganda na ang buhay ng matuwid ay parang sikat ng araw. Sikat na araw na talagang full blast, na lalong lumiliwanag habang tumatagal. Okay? And there is one quote na nabasa ako. Ang sabi po doon, if we walk in righteousness, God will carry us through. Can you say amen to that? Okay. Hope by this time we were encouraged on how Joseph won his battle by walking in the path of the righteous and living his life in full surrender with our Lord Jesus Christ. So, ano yung panawagan ng Panginoon sa atin? Likewise, we must follow kung ano po yung ginawa ni Joseph. This is just temporary. Kung ano man kapatid ang pinagdaraanan mo, pinagdaraanan natin, at pagdaraanan pa, there is an assurance from the Lord na kung hindi ka bibitaw at magpapatuloy ka sa buhay Kristiyano mo, sa buhay ng isang matuwid, hindi ka iiwanan ng Panginoon. God will always carry us and see us through and lead us into a blessed life. I hope and I pray na ito pong aking naging testimony is just a simple work, miraculous work of God na maaari talaga or pwedeng mangyari sa inyo. Maaaring hindi kasing bigat or kasing babaw, pero iisa ang ating foundation, ang ating Panginoon na siya
ang nag-iisang righteous dito sa mundo. Kaya mga kapatid, just live and walk in the right of righteousness, in the right of the righteous, and truly your life will be blessed. Okay? Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mga prayer items. Marami po tayong naranasan na kakaibang pangyayari sa ating personal na buhay, sa ating komunidad, sa mga nagdaang pagsubok na dala ng sunod-sunod na bagyo. Yun talagang bagyo na nagdala ng malakas na ulan, malakas na hangin, at malakas na at marami o mataas na pagbaha. Sa buhay ng tao, marami din pong bagyo ang dumaraan sa atin. Pero just the same, God is in full control. God knows the best for us. And our first prayer item is about for our personal muna. Ang panalangin po natin ay hindi maririnig ng Panginoon kung hindi po tayo hihingi at magsisisi sa ating mga kasalanan. So, panalangin po natin personal para after this, marinig ang ating panalangin ng Panginoon at maitama po yung ating puso. Number 1, panalangin natin kung may nagkasala tayo kahit sa anong pamamparaan, maging ito man ay sa isipan natin, sa labi natin, sa gawa natin or action, against the Lord, sa ating Panginoon, against our loved ones or family, against people around us, against sa ating mga church leaders, or kung ano po yung ini-impress sa atin ng Panginoon. Ask the Holy Spirit na iparemind sa atin kung sino ba yung napagkasalahan natin. At kung tayo'y namuhay sa self-righteousness, ipanalangin din po natin, hingan natin ang tawad. Yung unforgiving heart na tulad ni Joseph, kahit na anuman ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa buhay niya, hindi siya nag-harbor ng anumang hatred, or hindi pinatawad niya pa rin at talagang pinakasamahan ng mabuti. So, ganun din po ang gawin natin kung may mga hindi pa tayo pinapatawad or we have that unforgiving heart, ay idulog po natin sa Panginoon. At yung demonstration, yung pagiging insensitive attitude natin, lalo na po ngayon sa panahon na ito, na hindi pwedeng magbiro ng mga pandemya na to, at yung mga taong talagang alam naman natin na nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. And number 2, yung ask God to fill our hearts with unconditional love, mercy, and concern for others. And number 3 is to walk in the path of righteousness, even in the most challenging situation in our lives, and to fully trust the Lord's leading purpose and plan. Maaaring hindi mo magustuhan, hindi ayon sa plano mo, pero maging go with the flow lang with the perfect plan of God sa buhay mo. And offer our lives to be God's vessel or instrument of His blessings like Joseph. So, tayo po ang manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming pong salamat, Ama, dahil Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang righteous, nag-iisang matuwid, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang makapangyarihang Diyos na may kakayanan at kapangyarihan ng dinggin ang aming mga panalangin sa oras na ito. Personally, Father, we ask your forgiveness and repented kung may mga pagkakataon na kami ay nakasakit ng aming kapwa, lalo-lalo na po sa aming mga pamilya, aming anak, asawa, kapatid, mga mahal sa buhay. Dala na rin siguro ng maraming pagsubok na nararanasan. Panginoon, patawadin mo po kami. Patawadin mo po kami at linisin mo ang aming mga puso at isipan sa anumang mga nagawa naming kasalanan against them, against people around us. Tulungan mo po kami na maituwid at maitama ang aming mga kamalian at ang aming mga kasalanan ito. At Lord, patuloy po kami humihingi ng tawad at nagsisisi
kung sometimes or minsan sa buhay namin ay na-recognize namin ang aming mga achievements, ang aming mga accomplishment, at ang aming mga victory dahil sa aming self-righteousness. Father, natutunan namin na mamuhay ngayon ayon sa iyong matuwid na landas. Without you in our lives, ay self-righteous po yun. But because you, being our Lord and Savior, ay itatama mo po ang aming buhay na lakaran ang totoong landas ng katwiran at kabanalan. Patawad po kung minsan nakukuha namin yung matuwid na yon sa sarili lang namin. Patawarin mo rin po kami kung may mga pagkakataon na matigas ang aming puso, na hindi po kami makapagpatawad. Minsan nga kinakamatayan na ng iba ang hindi pagpapatawad sa minsan napakasimple lang kasalanan. Panginoon, alisin mo po kami sa ganitong mga sitwasyon na ang puso namin ay maging maayos sa harapan mo, Panginoon. At patuloy nawa na maging mataba ito upang sa bawat salita na tatanggapin namin at sasabihin mo sa amin ay maitatanim sa matabang puso na walang pag-iimbot, na walang unforgiving heart, na walang self-righteousness, at patuloy nawa na maging sensitive kami, Panginoon, sa kapwa, sa pangangailangan ng mga kapwa, lalo na po ngayon na matindi ang pinagdaraanan ng bawat pamilya, ng bawat anak mo sa bawat iglesia, Panginoon. Maaring hindi nakararating sa amin, pero alam na alam mo ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Abutin mo ng mapagpalang kamay mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Kami na mga talagang humihingi ng patuloy na pagiging ng kapatawaran mula sa iyo, Panginoon, upang sa bawat pagsubok na dumaraan sa amin ay magiging magaan ang pagtanggap namin dahil kasama ka namin. God, fill our hearts with your unconditional love, with your mercy, and help us to be concerned to other people's need. Help us to become an instrument of your blessings. May plano ka kung bakit mo kami pinagpapala, and that is always to extend helping hands and blessings to other people. And Lord, ano man pong pinagdaraanan namin sa mga oras na ito, our full trust and dependency is unto you alone. Maaaring hindi namin katanggap-tanggap, pero Lord, alam namin na kung ito ay ayon sa kalooban mo, kung ito ay ayon sa plano mo para sa amin, Lord, lalakaran namin ito. Susunod kami sa iyo at patuloy kaming mananampalataya sa iyo, Panginoon, that indeed, after all these things that's happening to us, nandun ang iyong presensya at ang mga pangako mo na hindi mo ipagkakait sa amin, na ipagkakaloob mo sa bawat anak mo na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Lord, salamat po ng maraming. Thank you for your forgiveness. Thank you for correcting us. Thank you for giving us your love, mercy, and concern to other peoples. Thank you, Lord God, that we are indeed trying our very best to walk in the path of the righteous with your help, with your guidance, with your power within us. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Mga kapatid, on the next prayer items is about our family. Let's pray that as we continually seek or walk in the path of the righteous, yung ating building family altar and devotion ay magpapatuloy po yun. Patuloy nating itayo or lakaran yung ating family altar and devotion sa bawat tahanan. Yun po yung number 1. Full protection and covering
laban dito sa pandemic virus na ito at lahat ng ano pa mang kasakitan sa ating mga pamilya, especially ngayon na maraming nadidepress, nagkakaroon ng mental problems or anong mga kasakitan. Let's ask God for His protection and healing and good health sa bawat miyembro ng pamilya natin. Yung araw-araw na provision ng Panginoon, maging ito man ay physical na pangangailangan, emotional, and more so sa ating spiritual growth. Magdesisyon tayo na unahin natin ang ating spiritual growth para everything will be in its proper places. So, daily provisions of the Lord sa bawat pamilya, even yung mga may challenges financially. And number 4 is becoming a good example of a Christian family in our community. Sabi nga po in our October theme, all in this together as a family. So, let's our family walk in the path of righteousness and experience God's blessing. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Muli, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong banal na harapan. Patuloy na itinataas sa iyo ang bawat Kristiyanong pamilya, Panginoon. Salamat, Ama, dahil itinuro mo sa amin na sa ganitong panahon na kung saan ay kami ay nasa aming mga tahanan, ay patuloy na palakasin at patatagin ang aming spiritual na buhay. And that is our relationship with you, Lord Jesus. Sa pamamagitan ng building our family altar and devotion, na sa bawat panahon na kami nasa tahanan at sama-sama, hindi namin makakalimutan, Panginoon, ang magpuri, sumamba, umawit, manalangin, at mag-aral ng iyong salita. Dahil sa ganitong pagkakataon lamang, Panginoon, makakakuha kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo. That indeed our spiritual growth will be based and be dependent unto you alone, unto your words, and unto our obedience to follow your command. Even, Lord, sa ganito rin pagkakataon na maraming dinaranas ang aming pamilya, patuloy mo po kaming ingatan, Ama, at patuloy na ilayo sa anumang pandemya na kasakitan. Yung COVID-19 na yan, maaaring sa tallyboard ay pakonti ng pakonti, pero Panginoon, ganun pa rin ang aming dapat pag-iingat, sumunod sa mga protocols, health protocols, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, let the precious blood of Jesus protect and cover each members of the family, our family, from any kind of sickness and diseases, even yung mga existing illnesses, Father. Maaaring may mga kapatiran kami na talagang hindi nawawala ng karamdaman at talagang nasa banig ng karamdaman, yung mga extreme illnesses. Lord, patuloy po kaming mananampalataya at sasamahan sila na maitatawid nila at magbibigay ka ng kagalingan sa kanilang mga kasakitan. Lord, yung mga nasa hospital, yung mga cancer patients, oh Lord God, yung mga very extreme COVID cases, Father God, Lord, in the name of Jesus, extend forth your healing hands upon them. Alam mo kung nasaan sila. Alam mo yung mga pinagdaraanan nila. Alam mo kung anong grabe ng sakit meron sila. Pero lahat na yan, Panginoon, ay hindi mahalaga dahil ikaw ang Diyos ng mga himala. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa iyo. And for the stripe of Jesus, we claim and confess healing upon those who are sick at this moment. Salamat po ng maraming Panginoon, na kayo po ang sasama at magbibigay sa kanila at sa aming kagalingan at pag-iingat, Panginoon. Good health be upon each and every members of our family. Protection against the work of the enemies, even anuman yung trap ng kaaway, even anuman yung temptasyon na dala ng kaaway. Lord, protect your people to preserve our lives, O God, our souls from the corrupt work of this world, O God. And Father, we thank you that being as a family, O Lord God, we will stand firm on our faith that no matter what happens, Lord God, we will be a good example of a Christian family in our community.
that all in this together, Lord God, ay patuloy kaming magdidesisyon ng buong pamilya namin na lalakad kami sa landas ng katwiran, Panginoon, sa landas ng matuwid at maranasan ang iyong biyaya at pagpapala. Panginoon, tulungan mo ang bawat pamilya sa kanilang mga struggles ngayon. Maaaring hindi namin alam, pero Lord, kilalang-kilala mo sila. At alam na alam mo kung paano mo sila matutulungan at kung kailan mo sila bibigyan ng solusyon sa kanilang mga suliranin. Panginoon, sa ganitong pagkakataon, our faith is unto you alone. Lord, you will make a way, Father, when there seems to be no way. Minsan, nasa pader na kami, na wala kaming pupuntahan. Pero that's the only point in our lives na kikilos at ipaparanas mo at ipapakita mo ang iyong kapangyarihan para maranasan namin ang kakaiba't himala mong kapangyarihan ang kikilos sa bawat sitwasyon namin, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming pagpalain mo mga bawat pamilya na maging na magkaisa, na patuloy na buklodin ng pag-ibig, ng pagkakaisa, kapayapaan, na kahit na nga po anong pinagdaraanan, we will stand as one in our faith to you alone, Father. Pagpalain mo, Diyos, ng malusog na pangangatawan, ng probisyon sa araw-araw sa pagkainan, ng pag-iingat, at ng pag-iingat, maging sa paglabas at pag-uwi ng mga miyembro ng pamilya namin sa tahanan. Wala pong kasakitan, walang kapahamakan na mangyayari sa amin at ilayon po ang bawat isang pamilya sa anumang kapamaraanan ng kaaway. Pinupuri ka po namin, sinasambat dinadakila dahil ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. And mga kapatid, on our next prayer item for our church, let's pray for the protection and provision for RCMI pastors, staff, leaders, members, and even yung mga other Christian churches. And we pray sa ating RCMI Marikina na marami po tayong kapatiran na nasalanta ng bagyo. Nakakadurog po ng puso. Maaaring tayo, kampante tayo sa ating tahanan. Maaaring may ilaw tayo, may kuryente tayo, may TV tayo, may hinihigaan tayo. Pero dito sa mga kapatid natin na dinaanan ng bagyong ito, matinding pagbaha, wala po silang shelter ngayon, wala silang tahanan. Mas higit na wala na po silang something sa kanilang tahanan na wash out po yun. At talagang nakakalungkot po na makita even sa TV kung ano yung nangyari. Hindi lang po sa Marikina, sa San Mateo, pati na Rizal, at sa Pasig, sa mga Metro Manila. Pero we're concerned about our family in Christ. And very in time po na nananawagan ng ating iglesia na maging instrumento po tayo ng pagbangon nila, ng bagong pag-asa, na dala-dala ng anumang pwede nating itulong at i-extend sa kanila. So, tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa RCMI leadership, sa aming senior pastor, sa lahat ng aming satellite at outreach, just pastors, sa lahat ng mga staff, sa lahat po ng mga leaders, sa lahat ng miyembro namin, Panginoon. Patuloy mo pong pagkaisahin at maging matatag kami sa aming pananampalataya at patuloy kaming magsama-sama sa pag-advance ng iyong kaharian. Maging kami man ay humarap sa matinding pagsubok, Panginoon, maitatawid namin ng may katagumpayan ito dahil kasama ka po namin. Pagpalain mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga miyembro ng RCMI, Panginoon. Ingatan mo po at patuloy na i-provide ang pangangailangan
ng iyong mga anak, Panginoon. At patuloy nawa na yung bountiful provisions ay maranasan at matanggap ng bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po na maging matagumpay ang anumang mga plano, especially in this new normal na ginagawa ng aming leadership, ng aming senior pastor, kasama lahat ng associate pastors and leaders, O God. Lord, sa pag-abot ng maraming kaluluwa, patuloy kang kumilos sa aming sa provision para matugunan ang anumang budget na kakailanganin. Lord, hindi po kami titigil. Buong church po ang patuloy na magtutulungan para maibahagi ang anumang biyaya ng iyong salita sa lahat ng maaabot ng live streaming o sa pamamagitan ng social media, Panginoon. Tulungan mo rin po ang aming mga kapatiran na nawala ng mga hanap buhay, nawalan ng mga tahanan, nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng mga ari-arian. Lord, ito po isang matinding pagsubok sa iglesia mo, pero hindi po kami patitinag dahil alam namin, Panginoon, kasama ka namin sa labang ito. At muli kaming babangon, Panginoon, dahil walang imposible sa iyo. Dahil sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, ay magtatagumpay ang bawat isa. And Panginoon, patuloy po namin dinadalangin na tugunan mo ang immediate at basic need ng iyong mga anak sa mga nasalantang lugar na ito. Sa Marikina, sa San Mateo, sa Rizal, sa Pasig, Lord. Hayaan mong maibalik ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. At Lord, gamitin mo ang iglesyang ito, kami, Panginoon, na mga miyembro, lahat ng maaabot nito upang mag-extend ng tulong sa kanila. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil tunay nga magpapatuloy kami to propagate the gospel of Jesus. Even kahit nasa mga tahanan namin, Panginoon, patuloy kami magsishare ng gospel mo sa aming mga mahal sa buhay at patuloy kaming kikilos and touching lives for Jesus' glory and honor. Salamat po ng marami. Lord, salamat dahil tunay nga, we are your kingdom, we are your workforce through RCMI, and therefore we will always take the advancement of your word, Panginoon. Even, Lord, patuloy kaming magiging instrumento ng iyong pagpapala, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, Panginoon. At ang pananampalataya namin ay gagawin namin in action, Panginoon, dahil yan ang iyong kalooban sa bawat miyembro ng iyong iglesia, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, sinasambat, dinadakila sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ang last prayer item po natin ay hindi natin makakalimutan ang ating bansa at ang ating komunidad. Let's pray for God's provisions that through our government and private sector and even private individuals na magkaroon ng financial assistance or help doon sa mga nasalanta ng Bagyong Quinta, Rolly, at itong recent lang na Ulysses. In most part of Bicol region, at itong Cagayan, Isabela, part of Metro Manila, and Rizal province. Second, we pray for God's full protection and covering to the Philippines, ang mga lahat ng mamamayan ng yung natural resources, yung mga livelihood from any future calamities, yung from earthquake, mga paparating na earthquake, storms, or volcano eruptions, and any form of distractions and threat from the outside force. So, ngayon pa lang ay manalangin na po tayo na hindi na po mauulit yung mga kalamidad. Only God knows, but if we keep on praying, surely God will hear and listen to our prayers.
Third is God's righteousness or clean up, yung wisdom and guidance sa lahat ng ating government offices and leaders, especially sa ating presidente. Yung gumagawa ng ating mga batas, yung mga leaders ng ating local, and to the point ng ating mga barangay officials. Economic recovery program for those temporary and permanently closed, small, medium, and even large businesses dito sa bansa affected by this pandemic. Job to those Filipinos who lost their work during this pandemic, and salvation and mercy of God to the Philippines, and yung pong vaccine para sa COVID-19 na ito, and God's protection upon the Philippines. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Dahil muli po kaming makadudulog sa iyong banal na harapan para ipanalangin ang aming bansa, ang mga tao, ang mga Pilipino, ang mga kababayan namin, Panginoon. Patuloy po kaming humingi ng awat biyaya mo sa lahat ng naapektuhan, Panginoon, at nasalanta ng bagyong mga nagdaan, sunod-sunod na bagyo, at ang pinakamatindi nga po, maaaring ito si Ulysses talaga, ang talagang matindi ang impact. Pero Panginoon, alam namin na bukas ang iyong mapagpalang kamay upang abutin ang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Patuloy nawa na gamitin mo ang aming pamahalaan, lahat ng institusyon, lahat ng mga kawang gawa, Panginoon, maging mga pribadong kumpanya, institusyon, o tao para matugunan at ma-extend ang tulong sa aming mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa Bicol Region, yung mga nasa Cagayan, nasa Isabela, at nasa Tugigaraw, at nasa Marikina, at San Mateo, Montalban, Pasig, lahat, O Diyos, na apektado ng mga bagyong nagdaan, Panginoon. Lord, doon sa mga nawala ng tahanan, nawala ng pamilya, nawala ng kabuhayan, muli mo ibalik ang pananampalataya nila sa iyo, na ikaw ang magbibigay sa kanila para ma-restore at patuloy na maibalik at maitayong muli ang anumang mga nasalanta sa kanila, Panginoon. I believe, Panginoon, na ang kapangyarihan mo lamang ang makapagbibigay sa kanila at katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Even Lord, we pray, Father God, na hindi ma-delay ang lahat ng mga government efforts at yung mga tulong na nakahanda na para sa aming mga kababayan na nasalanta ng bagyong ito, Lord. No delays, O Lord God, para matugunan ang pangangailangan nila physically, Father. At Lord, hayaan mo na i-provide mo ang anumang kakailanganin para muli makapagsimula sila. Tulad nga ng ginawa mo sa pagdidivide ng Red Sea, Panginoon, sa patuloy na pagmumultiply ng mga isda o pagkain, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Maaari napakarami ng pwedeng tulungan, pero Ama, ang kakayahan at kapangyarihan mo lamang makapagbibigay ng solusyon sa aming mga kapatiran na ito at kababayan na nasalanta. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa buong Pilipinas, Panginoon. Muli po dumudulog kami sa iyo, naway wala na pong mga susunod pang kalamidad, Panginoon. At kung meron man, Panginoon, ilayo mo ito, ilihis mo ito sa mga matataong lugar, sa mga maraming kabahayan at sa mga livelihood na tatamaan. Bagkus, Ama, alam namin na kaya mong kontrolin ang takbo ng mga bagyong ito, ng mga kalamidad na ito. May mga nagsasabi na may malaki pang eruption na mangyayari sa Taal. Lord, in the name of Jesus, ikaw lamang ang nakababatid kung ano ang mangyayari sa mga susunod o sa kinabukasan, Panginoon. And we are declaring and confessing, Lord God, that indeed Jesus is Lord over the Philippines, Panginoon, that you will be in full control over these calamities in the name of Jesus. No more distractions, Lord, from the outside force, but we will pray that God's protection, the mantle of His protection, of your protection,
will cover the whole Philippines, Lord God, from any attack of these calamities in Jesus' name. Even, Lord God, we are lifting up unto you our government officials headed by our dear President Duterte. Father, we pray in the name of Jesus na patuloy mong linisin ang anumang mga graft and corruptions, Lord God, na nananatili pa sa bawat government agencies, yung mga tao na gumagawa ng hindi mabuti, ay patuloy mong i-expose, tanggalin, at nawa, Panginoon, ay magkaroon ng kaayusan at pagkatakot sila sa iyo na gumawa ng masama. At yung mga itinatayo or patuloy na binibigay mo o inilalagay sa mga posisyon, Lord, hayaan mong meron silang pagkatakot, O Diyos, sa iyo, Panginoon. Even, O Lord God, hayaan mo na yung mga dapat para sa mga mamamayan na benefits, O Lord God, anuman ang mga Jews na para sa welfare ng mga Pilipino ay maibigay, Panginoon, at hindi kung sa iilan lang mga bulsa at mga tao na talaga namang dapat ay nasa kulungan na, Panginoon. Lord, tulungan mo po na maging malinis ang aming ahensya, Panginoon. Even naway lakaran, lumakad sila sa katwiran, Panginoon, at sumunod sila sa anumang patakaran ng Panginoon. Gabayan mo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga leaders na in charge sa aming COVID na ito, sa pandemya na ito, sa kalamidad na ito, sa mga disasters na ito, Panginoon, naway magkaroon sila ng talagang pagkakaisa at patuloy nawa na may parating at may abot ang mga tulong sa mga nangangailangan naming kababayan. Even sa aming mga local and even sa community, sa barangay officials, Panginoon, na kung saan kami nakatira, Panginoon, tulungan mo po ang aming mga official na ito na mamuhay ayon sa iyong pagkatawag at pagkakalagay sa kanilang mga posisyon. Even, O Lord God, we are praying for the economic recovery program sa mga pansamantala at permanently na nagsarado na ng mga businesses nila. Lord, umaasa pa rin kami ng iyong mapagpalang kamay ang magbubukas ng panibagong kabuhayan sa mga negosyo na ito. Lord, you will extend finances, Father God, para makapagbukas at makabalik muli ang mga pansamantalang nagsara ng mga kumpanya dahil sa pandemya na ito. Maaaring in the form of finances, maaaring sa machineries, maaaring sa mga taong muli, maaaring new investors, Father. Lord, whatever it takes, O Lord God, Father, have mercy upon these small, medium, and large businesses that were affected by this pandemic, that they will restore their businesses soon as possible by your grace and by your help and by your mercy, Father. Even those Filipinos na nawala ng mga trabaho, tulad namin, O Diyos, Lord, hindi po kami mananatili na walang trabaho. This is just a waiting time for us to regain our job and to restore whatever the devil is trying to stole from us, O Lord God, about our job. But instead, Father, patuloy kaming maniniwala, mananampalataya, patuloy na magtitiwala na magbubukas ka ng mga panibagong opportunities sa mga nawala naming mga kababayan ng trabaho, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Kailangan lang namin maging malakas, maging matatag, at humawak sa pangako mo. At huwag kalimutan na ang Diyos na buhay ay kasama namin, Panginoon. Lord, we pray also for the discovery ng vaccine for this COVID-19, Panginoon. From different parts of the world, may mga nadidiscover na po, but then again, Father, na may maging effective ang lahat ng ito, at ito po ay magiging effective sa pamamagitan ng mga taong expert tungkol dito na ilalagay mo, Panginoon. Even the cost of this medicine, if available,
ay dapat maging affordable sa bawat Pilipino, Panginoon. Sa bawat mamamayan ng bawat bansa na nangangailangan ng vaccine na ito. Salamat po, Panginoon, dahil in your perfect time, O Lord God, we will be able to receive and to get that vaccine in the name of Jesus. Lord, patuloy po kaming dumudulog sa iyong banal na harapan. Patuloy nawa ang kaligtasan at ang biyaya mo ay sumaamin, Panginoon. Let the salvation of Jesus and the mercy of God be with our country, the Philippines, wherein we will always declare that no matter what our situation is, Jesus is Lord over the Philippines and Jesus is in full control. Father, salamat po ng maraming dahil tunay nga alam namin na sa bawat oras na ginugugol namin sa pananalangin ay may ginagawa ka beyond our mind, beyond our eyes, or sa likod namin, Panginoon, maaaring hindi namin nakikita, but you're already doing something. At yan po ang aming patuloy na pinanghahawakan na lahat ng ito ay pansamantala, pero yung perfect timing, yung kalooban mo, ang siyang maghahari sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa iyong iglesia, at sa iyong bansa, at sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat po ng maraming sa pagtugon mo sa aming panalangin sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, samahan mo ang bawat isa na nakinig at sinamahan kami sa oras na ito ng pananalangin at pagdinig sa iyong salita, naway patuloy mong pagpalain, ingatan at pagkalooban ng karunungan, at nawa po hindi namin makalimutan ang lahat ng mga itinuturo mo sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng tao na nararating ng video streaming na ito, Panginoon. Live streaming na ito, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itinataas, pinasasalamatan, pinupuri at dinadakila sa aming mga buhay, sa aming pamilya, at sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin, at lahat ay magsabi ng Amen at Amen. God bless everyone, and looking forward that God will bless us all. God bless you all. Have a nice day. Sandigan ng puso ko ang hinahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man